So hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung ano-ano yung mga regular maintenance na ginagawa ko dito sa aking Browser NS125. So tara, samahan nyo ako, saktong-sakto is magpapalit ako ng langis, and then isi-share ko na rin sa inyo yung iba pang mga ginagawa ko bukod sa pagpapalit ng langis tsaka filter mga lods. So let's go! So mga loads, dito nga pala sa aking rouser, since naka full engine cover siya, so kailangan muna natin tanggalin to, no, kapag nagre-regular maintenance tayo, no. Kung kayo meron din ganito, so nagpakabit din kayo ng ganito o plano nyo magpakabit ng full engine cover, so pag magme-maintenance kayo talaga, so kailangan nyo munang baklasin to. So yun nga lang yung masyadong matrabaho kapag kayo naglagay na nito, kasi hindi na siya hindi na siya naked bike kapag meron ka na nito no. Yes. So tatanggalin muna natin to, no? Screwan ko lang muna dito saglit. Kabilaan yan mga lods So share ko na rin pala mga lods, no, kapag kayo nagkabit ng full engine cover, so magbubutas talaga kayo dito. So no choice kayo dyan. So sa kabila ganun din gagawin natin. So yan, nagbutas din ako dito mga lodi. So, meron din yan. Pero ito mga loads, hindi ko na siya totally binabaklas talaga. So niluluwagan ko lang siyang ganyan. So wait lang, pakita ko sa inyo. So ganito lang ginagawa ko mga loads. So binabagsak ko lang siyang ganyan. Yan. Hindi naman na siya makaka-apekto dyan. So yan, pwede na natin ma-access to. So ito mga loads, itong spark plug. So dalawa yan. So nililinisan ko yan every 2 months, no. Nililinisan ko yan. So ang panglinis na ginagawa ko dyan is steel brush. So ito, hugutin nyo lang to. Then gamit kayo yung spark plug remover. So may nabibiling spark plug remover. Pero kapag bumili kayo ng motor, meron talagang kasama na tools yan na spark plug remover. Ayan. So, sa mga nagtatanong ano yung pinaka-importante para sa akin na na ginagawa pag nagre-regular maintenance, ito talaga yung pagpalit ng langis. So yung langis na ginagamit ko mga lodis, Kawasaki Genuine Oil. Ito yung 20W50. Nabili ko to sa Berting Cycle Parts, so search nyo na lang sa Shopee o check nyo yung FB page nila, no, PM nyo. O mas maganda, puntahan nyo doon mismo. Doon kayo magpa-PMS. So, doon ako nagpa-PMS mga lods. And so every change oil ko mga lods, nagpapalit din ako ng oil filter. So huwag nyo kalimutan tong oil filter. Mas maganda na sinasabay nyo to pag nag-change oil kayo, no? Ayan. Pero pwede namang hindi, linisin nyo lang. Ayan. So ito naman, papalit tayo ng air filter. So sponge lang muna. Naubusan na kasi sila ng may frame. Though madali lang naman ito ikabit mga lods. So ito, tuwing kailan ako nagpapalit nito, every second change oil ko o kada ikalawang change oil ko, nagpapalit ako ng air filter. So minsan napapaaga kasi minsan kung napapadaan kayo nung mga maalikabok na lugar, o kung yung lugar nyo ba is maalikabok, so mas maganda magpalit kaagad kayo nito. Pero yung standard talaga na na pagpalit nito, siguro every 5,000 odo, so palit na kayo ng air filter. So huwag nyo na patagalin, napakalaga ng air filter para sa motor natin mga lods. Okay. So ito naman, magpapalit din ako nung yung drain plug na cap natin, kasi plastic lang kasi ito mga lods So katagalan talaga nagkakaroon ng tama yan dito habang nagpapalit tayo, no? Siyempre may puwersa kang dyan pag magbubukas ka, may puwersa kang nilalagay dyan kaya bumibilog to katagalan. Kaya mas maganda, sabi natin every 1 year magpalit ka na nitong drain plug para maiwasan mo yung pagbilog, no? Kasi mamaya mahirapan ka, ayun, doble gastos pa magagawa mo. Okay, so hindi lang yun yung mga chine-check pag mag-regular maintenance kayo. Susama nyo na rin yung pag-check ng mga battery nyo. Kasi doon sa battery, guys, dito,
Ako tapos na eh, hindi ko na ipapakita dito sa video, no? Pero may mga ibang video naman ako na chine-check ko yung battery. So doon sa battery, nililinisan yung mga terminal nun mga lods. So nagkakaroon yun ng mga libag na nagkukos nung hindi smooth na pagtama o pag-connect ng kuryente papunta sa motor. So yun ang dahilan minsan ng pag mag-i-start kayo is parang delay yung pag-start niya kasi delay yung pagtama ng kuryente. Makapal na yung libag nun mga lods or kinakalawang na yung mga bolts o yung mga screw niya doon sa loob. So tanggalin nyo lang yun, linisan nyo lang. O mas maganda palitan yung mga screws nun sa loob. So yan, nililinisan din yun. So next na ginagawa pag mag-regular maintenance kayo mga lods, itong chain. So nililinisan yan. Mas maganda kung every month nililinisan nyo tong chain nyo o every 2 months. Or isabay nyo dun sa kada ikalawang ayun ginagawa ko. Kada ikalawang change oil ko. So nililinisan ko yung chain ko. Pero depende pa rin yun mga lodi kasi kung kayo'y napapadaan sa mga maputik, 'di ba? So etong chain pa naman natin is outer part, wala siyang masyadong cover. Hindi katulad ng mga automatic, 'di ba? May cover yung mga belt, ganyan. Ito, minsan kasi pag napapadaan tayo ng maputik na lugar, so nagkakaroon ng dumi yung chain, kaya dapat nililinisan niya yan. So tara, pag tayong langis. So kung magdi-DIY kayo mga lodi o kayo mismo yung magpapalit ng langis nyo, syempre kailangan nyo ng ano bang tawag dito? Imbudo ba yun? Yan. Tapos syempre meron kayo dapat tools. Ito. Itong ginagamit ko is number 18 or yung number 19 kung wala. Pwede naman yun. Medyo isuksok mo lang yung pagbaon dito sa socket wrench itong ginagamit ko mga lods. Yan. Medyo ibaon mo lang ng konti para kasi kung hindi siya masyadong baon doon baka bumilog kasi yan. So yan kailangan natin, so, dapat may mga tools kayo na sakto kasi kung medyo maluwag yung socket nyo baka bumilog, no? And ito papalitan ko na, so papakita ko yung tsura ko mamaya nung yung stock ko doon, yung matagal ko na rin siya hindi na palitan. So tara. And syempre, di ba, kailangan nyo rin to, mga pangsalo ng langis. May pwesto na natin yan dyan. Alright, buksan na natin mga lods. Tigas. Tanggalin nyo lang yung drain plug niya. Ayan, grabe, itim na yung langis ko. Mapapansin nyo, konti lang yung dumadaloy kasi meron pang yan. Parang strainer nyo ba yun? Ito. Yan. Katagalan pwede nyo rin to palitan. Mura lang to eh. Yan. Huwag nyo wawalain to. Importante to. So ito mga lods, tingnan nyo. Ayan o. So actually pwede pa siya eh. Ayan o. Pero katagalan talaga, tingnan yung nangyayari. Yan, di ba? Ayan o. So yung puwersa kasi, hindi natin masabi. Pero pwede pa to. Pero gusto ko lang siya palitan para medyo bago-bago naman. Yan, mura lang naman to, 60 pesos eh. Kung nakaisang taon na rin to, pwede nang palitan. Huwag nyo kakalimutan, baka malaglag yung dito Yung ring. Ayan o. May ring yan eh. Yung rubber na ring. Yan. So medyo itumba nyo to mga lods para yung langis bumaba, no? Ayan o. Ayan, di ba? Nakikita nyo. Ayan, lumalakas yung agos. Alright mga lods, so patuluin muna natin to. I-drain muna natin. So medyo matagal talaga yung pag-drain yan. So itumba-tumba nyo lang yan ng ganyan mga lods. Wait lang, masyadong... So itumba-tumba nyo lang patagilid ng konti. Yan, para lumabas yung mga langis. Yan. Tapos mamaya, para mas lalo pang lumabas yung mga langis natin, bubuksan natin doon sa kabila. So yung minsan kasi naiipit doon yun sa filter. Yan. Alright guys, so habang kukonti na lang yung tumutulo doon sa natin, sa drain plug natin. Papalitan na natin tong oil filter natin.
So, kailangan nyo dito is 8mm na socket wrench. Ayan, ito. 8mm. So, try natin buksan. So, dahan-dahan lang guys. Kumuha ko ng panibagong pangsalo para ayun na nga. Yeah. So, konti-konting bukas lang. Pag nabuksan nyo na konti-konti. So, konti-konti nyo siyang buksan. Pero i-push nyo pa rin to. Para ay maiwasan natin yung pag-loose thread, di ba? Kasi tutulak yan ng spring nung ano eh, oil filter eh. So baka magkaroon ng damage yung ating mga ano rito. Ayan. Tutulak pa rin ng daliri ko yan guys. Ayan. Ayan. So hindi lang dun lalabas yung langis nyo mga lods. So ito yung dahilan kung bakit mas magandang pinapalitan nyo rin yung oil filter nyo mga lodi. Ayan. Kaya sinasabay talaga to sa change oil. Ayan, tingnan nyo Ayan So yung ibang langis nandito naipit. Grabe yung langis ko. Nagpas na kasi ako dun sa ano ko talaga mga lods eh. So sa araw ng change oil ko eh. So ako talaga mga lods, nag-change oil talaga ako every 1,500 km. Ayan. Pero minsan napapaaga yan dapat mga lods. Lalo kung bumabiyahe kayo naglo-long rides kayo. So napapaaga dapat yan mga lodi. So tingnan nyo, itim na itim no. Ayan. So nag-long rides kasi ako noon. Siguro balikan nasa ano rin yun. Nasa 700 km, mga ganyan. So balikan na yan. Ayan, ang dami rin lumabas Ayun, mas lumabas ng marami doon sa kabila. So kung nakikita nyo doon sa kabila. Kanina konti lang lumalabas Ngayon, nung binuksan ko to, ayun, dumami, bumuhos. Ayan. Mas maganda talaga na pinapalitan nyo ng bago tong oil filter, mga lods. So nga pala mga lodi, kung kayo magpapalit pala ng langis, so huwag kayong magpapalit ng langis na sobrang init pa ng makina nyo. Ayan. Dapat kapag magpapalit kayo ng langis, so itong kamay nyo, nalalagay nyo na dyan ng mga 10 seconds. Yan. Kasi kung sobrang init pa niyan at di nyo pa kayang hawakan, so huwag kayo magpapalit. Kasi yung mga bolts nun, mga lodi, sobrang init pa, kapag sobrang init ng mga bolts na yan, kapag tinanggal mo kagad, so may tendency na magkaroon ka ng dyan, loose thread. Ayan. Sa mga mahihilig mag-change oil na sobrang init pa ng makina, so asahan nyo katagalan, or baka sa next change oil nyo, loose thread na yung mga mga bolts nyo. Ayan. Tapos may technique din sa pagbabalik nito mga lodi So papakita ko sa inyo mamaya o i-explain ko kung paano binabalik ng maayos itong takip nito. Okay. So patuloyin muna natin ng konti. So balikan ko kayo mga lods. So ayan mga lods, na-drain na natin lahat. So palitan na natin tong oil filter nya. Punasan muna natin yung loob. Ayan. Mas maganda kasi pag na-drain nyo na lahat yan. Wala nang tumutulo. Kahit itumba-tumba nyo yung motor, wala nang tumutulo. Doon na natin papalitan yung yung oil filter pala, sorry. Ito, nabili ko to kay Berting ulit. Kay Berting Cycle Parts. So dyan ako bumibili. So marami rin tayo mabibili ng mga genuine parts. So try nyo rin sumali dun sa mga group ng Kawasaki, So marami doon nagpo-post mga genuine yung mga item nila doon. So ito, i-ano nyo lang doon. Yan. So dyan ka lang muna. Punasan muna natin to. Kalimutan ko na. Alright. So ganito ang tamang pagbalik niyan mga lods. So kung nakikita nyo dito, may linya. Ayan, may line dyan. Tapos ito, meron din dito parang arrow. So dapat itututok nyo yun doon. So pag ganyan yan, nakatutok yan pag ganyan. So hindi pwedeng yung arrow mo dito, tsaka yung arrow doon is hindi magkatutok. Kunwari nga ganyan. So magkakaroon kayo ng leak nyan mga lodi. So yun kasi yung tamang sukat niya talaga. Yan. So yung spring, ito. Ilapasok nyo dito. Ayan.
Yan. Tsaka nyo siya, lagyan ng, so ano niya, itulak nyo mga lods ha. Yan, tulak nyo. Tsaka nyo siya lagyan ng, yung mga bolts. Yan, lagyan muna natin mga bolts. So yung paghigpit na ito mga lodi is hindi yung minsanan. So paunti-unti yung higpit nito. Kailangan sabay-sabay siyang may hihigpit mga lods. Pasok lang natin yung bolt. So, hindi ko pa siya inihigpitan mga lodi ha. Mga inuusog ko lang yung bolt para dumikit dun sa ano niya. Pwede nating bitawan. Mas maganda kung tinutulak mo pa rin. Yan. Yan. So ulitin ko mga lods. So yung paghigpit ng mga bolts nito, hindi siya minsanan mga lodi ah. So unti-unti yan. Yan. Unti-unti po yung hinihigpitan, isa-isa. Wait lang, masyadong maluwag na to. Yan. Unti-unti po yan. So hindi yan yung minsanang higpit. Yung hihigpitan mo kagad yung isa, hindi. So unti-unti yan mga lods. So dahan-dahan lang kasi iniiwasan natin dito mga lodi yung baka bigla kang ma-loose thread no. Yan. Unti-unti yan mga lodi. Yun ang tamang pagbabalik nito. So huwag nyo kakalimutan yung guhit, kailangan match siya dun sa arrow. Yan. Yung guhit ng takip. Yan. So, sa mga newbie na gusto mag DIY, so makinig kayo mabuti rito. Kay Master Janse, charot. Yan. Huwag nyo masyado yung pag alam nyo mahigpit na, so huwag nyo nang itodo. Kasi mahirap pag yan na loose thread mga lods. Hanap kayo ng temporary na mahaba na bolt, no? Yung sakto rito. Pero mas maganda ipapa-retread nyo yan. Ayun, okay na. So, balik na tayo doon sa kabila. Alright, so nakikita natin no, wala nang tumutulo, patak-patak na lang. Pero itumba natin ng konti. Ayan. So, meron pa lalabas dyan. Ayan, oh. So, medyo malapot-lapot na yung langis ko. Ayan. Ayan pa, wala na. Ayan. So wala na yan mga lods pag ganyan. So nakikita ko rin kasi na marami-rami na yung lumabas. Ayan. Tumba-tumba nyo lang. Ayan. Okay. Wala na. Punasan na natin yan syempre. Punasan nyo rin tong strainer ba to? Medyo itulak nyo to doon sa loob. Pasok nyo. Huwag nyo kakalimutan ibalik to mga lods ha. Baka hindi nyo maibalik eh. So ito na yung bago kong drain plug. Ayan. Sakto 1 taon, pinalitan ko siya. So take note mga lods, so kung kayo'y maghihigpit ng drain plug, so wag yung masyadong mahigpit. Yung saktong higpit lang. Para sa susunod na change oil nyo. And hindi kayo mahirapan na. Higpitan ko muna mga lods ha. Ayun, yun lang mga lods. So saktong higpit lang mga lodi. Yung alam mong hindi siya bubukas o hindi siya magkakaroon ng leak. Siyempre dapat alam mo rin na yung higpit na yon is hindi ka mahirapan sa next change oil mo. So tingnan nyo naman yung langis ko mga lods. Bang! Itim na itim. Binyay ko kasi siya na malayo eh. So hindi na yan. Yung pag nag-change oil kayo mga lods, so hindi na yan saktong 1 liter. Ayan. Siguro mga nasa na lang to, 800. Mga 850, mga ganyan. Anyway, so pagpalitan tayo ng langis mga lods. So nabalik na natin yan, nasarado na natin yan. So balik tayo dun sa kabila. Kailangan na natin to. Alright mga lods, so maglalagay na tayo ng langis. Huwag nyo kalimutan na isarado nyo muna yung sa kabila dun sa drain plug. So bago nyo to ilagay. So ito, gamitan nyo lang to ng plies mga lods. Ito. Siyempre counterclockwise ulit.
Yan. So kung higpitan nyo ito ulit, so mas maganda na higpit kamay lang, tapos konting higpit ng plies, no? Kasi ito plastic to mga lods eh, so pwedeng mabasag to kapag sobrang higpit ng pagkakahigpit ko. Ito plastic yan, no? Yan. Ilagay na natin to. Ano bang tawag dito? Alright mga lodi, so ilagay na natin to. 20W50 ang gamit ko. So sa mga newbie na nagbabalak mag DIY ng change oil, so panoorin nyo tong video na to ha. So huwag nyo kakalimutan yung mga steps natin kanina mga lods. Ayan, nakikita nyo doon sa window. Kung nakikita nyo, medyo madilim eh. So ayan na yung langis natin. Kitang kita ko na. Ayan, may level din yan. Pag nasa level yung ano nyo, motor nyo, nasa level na ground, may kita nyo na sakto siya doon sa level na bandang gitna. So, may sukat kasi yan eh. So doon mo makikita kung kinukulang ka na ba ng langis, kasi hindi natin maiwasan na yung langis dito sa loob ng makina natin is ano siya, kinukulang na no. Kasi minsan natutuyuan, lalo pag babad ka, nag long rides ka tapos babad mo siyang ginamit. So ito paalala lang mga lodi, ulitin ko. So yung paghigpit nito, huwag nyo masyadong higpit na higpit kasi plastic lang tong takip na to. Ayan. Ayan. Higpit kamay lang, tapos konting higpit. Ayan o. Ayan, konti-konti lang. Ayan o. Yun, okay na yun mga lods. Huwag yung masyadong higpit na higpit kasi baka mabasag. So problema nyo pa yan. So yun, okay na tayo sa change oil and change oil filter. So all goods na. Ang next na papalitan ko na lang is yung aking air filter. Ito. Ayan. So, ulitin ko mga lods, pag nagpapalit ako ng langis, so every 1,500 km yan. So, yun yung sukat ko. Pero, depende pa yun sa paggamit mo. Kasi kung panay long rides ka kasi, so dapat mas maaga pa doon. So, 1,000 km, 1,200 km, odo, magpalit ka na. Kasi iba pa rin yung yung pag long rides eh, kasi gamit na gamit yung makina mo no, pati langis. So, ano pa ba mga dapat na i-check? So ito, air filter. Sa air filter naman, every second change oil ko nagpapalit ako ng air filter, or every kung 5,000 odo, so nagpapalit ako niyan. Pero usually nakasanayan ko kasi every second change oil ko pinapalitan ko na rin to. Spark plug every 1 year pinapalitan ko yan. So depende pa rin. Then yung linis ko ng spark plug ko, ayun, every second change oil ko rin ganun. So steel brush lang. So hanapin nyo yung video ko noon kung paano ko nililinis yung spark plug. Ayan. Then palagi nyo rin linisin tong area na to. So try nyo rin gumamit ng gasolina pang linis dyan. Mas maganda yon. Or yung mga CVT na pang linis. Mas okay din yon. So yun yung mga regular maintenance na ginagawa ko. So mahaba na yung sinasabi ko. Tara palitan na natin tong air filter. Alright, dito sa air filter mga lods, so madali lang siyang palitan. Screwdriver lang, Philip. Tanggalin nyo muna to. Tapos pag ito tatanggalin yung kaha, ito. So parang ganoon din sa kabila. So mayroon din siyang clip. Tanggalin nyo muna pala yung tusok. Parang ganoon din sa kabila. Diba may tusok doon? Uy, ayaw matanggal ah. Yun. Tapos pag ganun mga lods, so pag ganyan. Yan. So, parang ganoon din sa kabila. Yan o. Tapos ito mga lods, kung medyo maluwag na yung ganito, bili lang kayo. May nabibili naman yan 75 pesos ata set na o 125. So kasama na yung mga ganito niya. Ganyan. So set na yun. Doon nato sa berthing meron eh. Pag maluwag na to. Pag masyado ng yung butas. Tapos itong mga screw na to mga lodi, tanggalin yan. Itong apat. 1, 2, 3, 4. Para tanggalin natin. So dito kay NS125 mga lodi. So mahalaga na pinapalitan tong filter no. Dapat inaalagaan tong filter niya. So bakit nga ba mga lods? Kasi ano siya air cooled kasi siya mga lodi. So napakalaga sa kanya ng air filter. Yan. So hindi ko hinahayaan na hindi ko hinihintay na sobrang dumi niya. Talagang kada second change oil ko nagpapalit na ako mga lods.
Actually, kapag napapadaan nga ako doon sa mga sunstorm, ano mo yung ibig sabihin ng sunstorm? Kung may mga lugar kayo na dadaan na grabe yung ano, grabe yung dumi, yung nagpapalit na ako kaagad eh. Ito mga lods, tatanggalin natin to. Yan. Yan. Okay, so ito na siya. So, tatanggalin natin yung sponge nito mga lods. Ganito lang pagtanggal niyan mga lods. So, naka ano lang naman yan, nakatusok type. Yan. Yan. So sa mga newbie, normal talaga na may langis dito mga lods. So actually bago-bago pa yung ano ko, air filter oh. Oh, wala pa masyadong dumi. Pero dahil mahal ko kayo mga lodi, papalitan ko na to. Wala pang dumi. Ayan, papalitan ko na to mga lods. So, kung ano yung pwesto dun kanina, so ganun din yung pagbalik nyo. So may guide naman yan, may kita nyo naman yan. Ayan. Pwesto nyo lang yung sponge. Ayan. Tapos balik nyo na to mga lods. Ayan. Madali lang naman magpagpalit nito. Minsan kapag tinatamad ako mga lodi, ano eh, ay yung may frame na kagad yung binibili ko para salpak-salpak na lang. Kasi di naman gaano malayo yung diferensya ng price. Yan. So sa mga nagtataka dyan mga lods, so meron talagang ano, konting langis tong ano, sponge nya. So may konting langis na kasama talaga yan. So huwag na kayong magtaka dyan. Yan. Kasi yan yung iipit dun sa mga dumi para hindi pumunta dun sa loob. Yan. So kung may pambuga kayo, pwede nyo bugahan yun nandun sa loob. Tsaka ito, itong strainer nya. Actually, doble-doble na yung strainer. O may strainer dito, may strainer din. Diba? Okay, okay na. So yan, bagong-bago ang ating air filter. So, lagi nyo tatandaan itong paganyan dito, pakurba rito. Dito yan sa baba. Ayan. Ayan o. Tapos yung strainer niya nandito banda sa side. Ayan. Dahil wala tayong pambuga, yan mo na. Ayan. Push nyo lang ng konti mga lods. O, lalagay lang sa push, baka ma-push nyo yung motor. Ayan. Ganoon lang kadali. Tapos balik na natin to mga lods. Siyempre, nasa natin ng konti. So yun mga lodi, so balik ko lang yung aking full engine cover. Tapos na tayo. Alright mga lods, so yun yung mga regular maintenance na ginagawa ko mga lodi, no? So ang pinaka-importante sa akin, o pinaka-importante sa motor natin mga lods, is yung pagpapalit ng langis, no? So yun talaga yung number one na ginagawa sa regular maintenance natin, yung pagpapalit ng langis. So ako pag nagpapalit ako ng langis mga lods is 1,500 km, no? Every 1.5 palit na talaga. So minsan napapaaga pa yun mga lods, so depende yun. Kasi kung naglo-long rides ako, napapaaga yung pagpalit ko ng langis kasi babad yung makina natin. So next naman na wag nyong pabayaan mga lodi is yung mga filter natin, lalo na yung air filter. Tsaka yung oil filter, dapat palit din yan kada change oil nyo, dapat pinapalitan yon. So yun yung isa na hindi natin dapat pabayaan. Next is yung spark plug. Dapat nililinis nyo rin yung spark plug nyo siguro every third change oil nyo, yun mas okay din na linisin yun. Tapos ito, tip lang mga lodi, ito sakit to ni Rouser, you know. So ito, sama ko na rin. So advice ko lang na maglagay kayo ng takip dito sa ano nyo, no? Dito sa gasolina. Kasi ito, mabilis to pasukan ng tubig mga lodi. So dun sa mga merong bagong Rouser NS125 o kakakuha lang nila, so maglagay kayo ng cover dito sa tank. So ako nag-DIY lang ako nito. So hanapin nyo lang yung video ko niyan na nagpalit ako nito.
So next naman is yung inyong kadena. So yung kalimutan yung kadena nyo. So alam naman natin na lahat ng outer part ng motor natin is matitibay except dito sa isa, yung chain talaga, no. Kailangan alagaan nyo yan. Alagaan nyo sa linis tsaka sa lube. Tapos check nyo lagi, no, kung maluwag na. Kasi kung maluwag na yan, so adjust nyo lang. Then kung todo na i-adjust nyo dyan, so palitin na yung chain nyo. Ayan, kasi ayun nga, kada cambio natin, tapos kada downshift natin, lalo kung mali yung timing, ang sumasalo nung puwersa nun is yung chain. So check nyo na rin yung battery nyo, kasi yung battery pinaka-importante. Kasi kung mahina na yung baterya nyo, so mahina na rin yung mga ilaw nyan. So mahirapan na rin kayo mag-start nung makina nyo pag mahina na yan. So may mga tamang paglinis nyan. Tapos ito, linisin nyo rin to mga lods. Itong engine sprocket niya mga lods. So nililinis din yan. So minsan naiipit dito yung mga dumi. So dito sa takip na to. So, tanggalin nyo lang yan mga lods. So ulitin ko lang, pag nag-change oil ako every 1,500 km. Tapos yung yung air filter ko, every second change oil ko rin, sinasabay ko doon. Linis ng spark plug kahit sa third change oil nyo, sabay nyo. Ito, iba-iba to, depende paglinis ng chain natin. Paglinis ng chain, sabay natin every second or third na change oil natin, sabay natin paglinis. Pero depende yan kung saan kayo dumadaan, no? Kasi kung yung dinadaanan nyo is laging maputik, every month dapat maglinis ka niyan. Kasi ito, linisin mo rin to, no? Ito, kahit sabay mo lang sa paligo, kailangan lang malinis to. Okay, so kung may nakalimutan pa ako, i-comment nyo na lang dyan mga lods. So, syempre, testing muna natin mga lods, no, sa labas. So, every regular maintenance natin, after natin i-maintenance, syempre, i-test natin sa labas. So, tara mga lods. Alright mga lods, so ikot lang muna natin. Yun o. Iba na kaagad yung tunog ng makina. Iba talaga pag bagong change oil lang yun o. Alright. So ikot ko lang muna si Blitz para makita ko kung may nabago ba o may problema ba sa ginawa natin. So mas maganda na ginagawa nyo to after na mag regular maintenance kayo. So ikot-ikot nyo, di ba? Ayan. O, ibang-iba talaga yung performance kapag bagong change oil, no? Sarap. So, isang ikot lang naman. So, yun, no? Mararamdaman mo talaga eh. So, malalaman mo talaga na nag-iba siya, no? So, ibang-iba talaga yung performance kapag bagong maintenance. So, next na papalitan ko na lang talaga is yung brake pad, mga lodi. Kasi yung brake pad ko sa front brake ko is medyo mahina na. So yun, ang ganda ng takbo. So yun yung mga regular maintenance ko mga lods. So kung kayo'y bago lang na gusto mag DIY mga lodi, so sundan nyo lang yung mga sinabi ko kanina. At yung mga importante doon, wag nyong kalimutan. So yun lang mga lods. Bye bye and peace out.